Ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lactios, Arayat. Tama po. May sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija, PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lactios, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall? Mismong sa loob ng opisina niya? Sa terrace po. Terrace ng barangay hall? Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late Barangay Captain? Yung slugs? Wala po, Mr. Chair. Bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan? The late Barangay Captain? Hindi ba pag namatay sa firearm, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yung allegation na yun? Konsehal Lumbang, Nag-execute po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. Kasi Pero para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa. Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po yung makakakamit ng hustisya, bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari. May 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya. Dahil sa oras po na yon, talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Okay, decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilang pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar?
Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtistigo. Wala po kayo nagtistigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Di po ba pag natatakot po lahat ng tao, magagawa nga po yung mga loko-lokong tao yung gusto nilang gawin. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalaw po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Hindi po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh. Gumawa po kami ng mga paraan, Mr. Chair, na kumbinsihin yung mga tao na possible na nakakita. But isa po sa kanila wala pong gusto or wala pong willing mag-testify, Mr. Chair. Okay. Now, ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit po niya. Affidavit. Yes, Mr. Complaint. Chair. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit ayaw niyo magreklamo? Gusto po namin, Mr. Chair. Ang ano lang po namin, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya. Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme dun sa mga salaysay po nung witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsehala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Hindi naman niya kasama yung witnesses na yon o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsehala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganun, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. So, di ba affidavit of complaint lang naman yung ang kanyan na si Konsehala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint.
Oh. Magtuturoan na kayo ngayon. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG Yes, Mr. Chair. or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yung dapat ang sabihin mo yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa iyo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Che, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? Yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na merong siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, iho, at totoo yung sinasabi ni Konsehala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsehala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi na kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila doon sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you didn't learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya. Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court kung saan po nagaganap yung liga that Yung time. basketball? Yes, Mr. Chair. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige.
Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness considered as corroborative. Nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So sinabi po ninyo, suspect. So it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinadescribe niyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Tinted, Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle? Nung corroborative witness mo. Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas, Base po dun nagbababa sa- ng bintana. Base po dun sa salaysay po. Kaya malabo. Before the incident, Mr. Chair, Now, matanong ko, ang ginamit na po na firearm ay M16, napakahaba. Unless folded. Di po ba? Maski folded, mahaba pa rin. yes, Mr. Chair. Folded ba o yung regular na M16? Infant, sir. Infant. M16. Sino po ang nagsabi na infant baby 16 yun, yung baby Armalite? Based po dun sa CCTV footage. So may CCTV footages kayo. Yes, Mr. Chair. Chairman, kanina tinanong ko walang CCTV, may CCTV na. RD, tinanong ko yan kanina. Sir, meron pong CCTV footages of the actual shooting, sir. In fact, Tuloy. sir, if I may add, sir, at least at least aside, sir, ni Kap Lumbang retaliated, nakipagpalitan pa po ng putok. Yung mga kasamahan po niya na lumabas po doon sa barangay hall, it was Can you, clearly seen doon sa RD, CCTV. Pwede bang footage. submit in this committee the CCTV? Yes, we Kasi will parang submit, hindi Mr. kompleto yung Chair, istorya. Ngayon ko rin Yes. dyan nalaman. I was informed na nagkaroon nga ng barilan. Kung nagkaroon ng barilan, nag-retaliate ang mga lumbang, edi wala kayong nakuhang witness doon? Nagbarilan, ha? Nakipagbarilan. Di yung mga nakipagbarilan sa mga grupo ni lumbang, di nakita nila kung sino yung mga kalaban nila. As reported, sir, by the provincial director, ilang beses, sir, nilang kinonvince itong mga nakipagpalitan ng putok to give statements to establish, sir, the circumstances during and even after the shooting, sir. But all of them refused to give Okay. statements, sir. Saan po ba ang exact place kung saan binaril si Kapitan? Sa terrace po ng barangay hall, lumang barangay hall, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Konsihala na may kasama siyang babae doon? Yes, Mr. Chair. Yes. Sino pa ang mga kasama niya ron? Yung mga bantay bayan po niya, Mr. Chair. So, tama po ba yung sabi ni RD na pagkaputok kay Kapitan, nakipagpalitan ng putok po yung kwan, yung mga bantay bayan? Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Chair. Yung mga bodyguard po, Mr. Chair. Nakipagputukan. Yes, Mr. Chair. Not the bantay bayan. Okay. So may bodyguard pala rin si Mayor na nandun sa terrace. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? Tatlo po. Tatlo. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement?
Pinuntahan po ng Hindi. Sagutin mo yung kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa tatlo na nakipagputukan? Yes or no? no, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung dalawang kasama niya na nagipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman. Kasi hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka, paglabas dun sa sakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng doon sa terrace, marami ng tao dapat, kasi ang daming tao ron. Sabi nyo, may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan, may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi nyo tinanong yung mga tao. Ano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang dami-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, O, yung siyempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang mga kakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa anong to? Sa investigation yung to? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO? Van White ata. Parang ganun, sir. Mali. Toyota van. Titingnan mo yung report. Report ito. Honda nakalagay dito SUV. Sir, Oo. Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda. Di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Walang dyan naman, PD. Dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romy Tan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya. During the incident, August 11, nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So Ngayon, Anong relasyon itong Romy Tan? Taga saan to? Did you, inimbestigahan nyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? Sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang
Not Saan, related saan? po sila. Ano? Not related? Yes po, Hindi Mr. siya Chair. taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, ano muna tayo, CCTV tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso. Then we'll go to the next, yung kay Hipolito. Sige, ito, yung CCTV. Yan ba yung babae? Yan ba? Hindi po, Mr. Hindi, okay. Saan si Kap dyan? Yung nakakulay puti kanina. Ito? Ayan, o, yung nag-ano ng upuan. Ayan, o, ayan siya, o. Ay, natamaan natin siya. Ayun, yumuko siya. Makasakat ka wala dito yung mga ano. Alam nila, Nakita ko alam ba nila yun? kung nasaan. Kaya, I'm pretty sure merong ano dyan. Ayun, yung mga yan, yung mga pumutok na yan. Pag-retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol doon sa dalawang babae na nandun sa loob? Corporal Mercado? Corporal Ramirez, Mr. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol doon sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob eh. Yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Nabol niya eh. Pretty sure, nakita niya yung dalawang babae doon. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. oo. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung ano eh. Tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. Chair. tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas eh. Yung dalawa, nanggaling sa loob eh. Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo. Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita. Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun na nga sinasabi ni ni Chairman Acop eh, 'di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair, Yes, Chairman Acop. kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang pinutok nila, lisensyado pa. Yun ang, alam nyo, pulis kayo eh. Dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka. Di ba? Yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pala ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explainin? Bakit ka may baril? Yung bang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh. Diba? I do not know. Kaya nasasabi ko, kulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course. Tanong ko, did you doon po sa privilege speech sa resolution ni SDS, nakalagay dito. He also referred to speculations about the killings being connected to illegal activities, political rivalries, and upcoming elections. In the case of Barangay Captain Mel, ano ang nakikita niyong motibo? Just like the question asked by the Honorable Barbers a while ago. Mr. Chair, yung nakikita po namin na possible motive dito is power struggle, Mr. Chair.
Power struggle, Mr. Chair, yung Yung tanong ko, political or electrical? Eh, sisiguruhin mo. hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika? Ay, anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya nakulong? Mr. Chair, based po dun sa records, si Mr. Lumbang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. That's why nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa. Okay. Madam Konsehala, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Opo. Sige, ako na ang magtanong. Opo. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Intel report. Okay. Sige. So, ano po, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin? Ano yung sinasabi po yung power struggle? Sino po ang kalaban ni Kapitan dito sa ano sinasabi nyo nung power struggle? Mr. Chair? Uy, dapat alam mo yun. Mr. Chair? Mr. Chair? Sandali Go na ahead. po. Nagtatanong pa po ako eh. Wait, Hindi pa sumasagot yung Sorry. tinatanong ko eh. Chairman Akop, you have the floor. Sorry po. Ano yung sagot mo ron, Iho? Paliwanag nyo nga sa amin dito, yung ano yung klase ng power struggle? Based po dun sa background details po ng victim, siya po ay miyembro ng Gun for Hire. And So, yung mga kasamahan po niya is parang nagkaroon po ng konting tension sa kanila dahil po nagkahiwa-hiwalay. Then yun po, parang naging labanan po sa pwestuhan ng nangyari kung sino yung magiging pinaka... magaling? Parang ganun po, Mr. Chair. Oh, napanood ko na sa sine yan. Ilang sine na napanood ko yan tungkol sa mga hidwaan ng mga assassins. Di ba? Ganun po yung teorya ninyo. Yun po yung nakikita namin sa investigation po namin and based po dun sa mga report po. Yes. Thank you. Ano po yung gustong magsalita yung baba? Yes, Konsehala, now you are recognized, please. Opo. Sorry po kanina. Mr. Chair, ang naging ano po ni Mel dito sa naging resulta po ng pagkamatay niya, politika po, Mr. Chair. Dahil siya po ay nakaano pong hahabol ng Vice Mayor po, Mr. Chair. Dahil nalaman po nila na hahabol siya ng Vice Mayor, mula nung nakaano po siya nabalitaan po nila at pinahayag po niya na hahabol siya ng Vice Mayor. Ganun po yung ginawa nila, Mr. Chair. Sino naman po, Madam, yung mga kalaban niya sa Vice Mayor? Nung panahon po na yon, wala pa naman pong nakabalitang hahabol, Mr. Chair, na ibang ibang grupo. Pero siya po nahayag na po niya, nahahabol po siya na mayor. Sino yung incumbent Vice Mayor no?
Yung pong amin pong dating Vice Mayor Bon Alejandrino po, yung po namatay, Mr. Chair. So, hindi naman po siya siguro ang... Hindi po. Paano po yun sa siguro na hindi siya? Kasi sigurado po yung sagot po niyo, hindi po. Hindi po siya, Mr. Chair. Hindi po. Opo, hindi po yung namatay na Mayor Bon Alejandrino, Mr. Chair. Sino po kaya? Kasi Vice Mayor, yung position na yon, di siyempre yung nakaupo na Vice Mayor dapat ang una natin tignan, di po ba? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po. Sino kaya? Sino kaya masasaktan kung yung asawa po ninyo ay mag-aambisyon na maging Vice Mayor? Meron po ba kayo alam? You want to answer? Sorry, Mr. Chair. You want to answer it? No, Mr. Chair. Ayaw mo. Ayaw daw, Chairman ako. Kasi natatakot. Sigurado. You want sa executive session? Mamaya na lang. Ah, You want sa executive session? sino ang mayor ninyo ngayon? Chairman ako. May gusto atang ano? Anong sasabihin mo? Konsehala Lumbang? Hindi ko po siya masasagot, Mr. Chair. But Yung sinasabi niyo pong executive session, okay po. sige, mamaya mag-decide po tayo. Chairman ako, go ahead. Sino po ang mayor ngayon ng inyong lugar? Si Mayora Madera Leandrino po, Mr. Chair. Mayora Maria Lourdes Alejandrino po. Maria Lourdes Alejandrino. Ito po ba si Mayor Alejandrino, nakalaban ng mayor ng asawa po ninyo noong 2004? Hindi po. Si Mayor Bon po. Yung Okay. po kasama po. Sige. Now, PNP, did you ever conduct a complete background investigation dito po sa nasirang kapitan? Siguro kay PD. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When we conducted an investigation with regards to... Remember, CBI yung tinanong ko Yes. Complete background investigation. We have based our the background investigation based on the report of our intel na dito po sa Arayat, Your Honor, Mr. Chair. Meron po sila dati, dito na yung tinatawag po nilang HMB or Yes. Hukbo Mapagpalayang Bayan. Just like what I discussed to you when we have an executive session, Your Honor, Mr. Chair. And then nahati po ito. Nagkaroon po ng RHB. And then ang magkakasama po ito sina Mayor, dating Mayor Alejandrino, Mayor Bon Alejandrino. Yung lalaki. Yes, Your Honor. Okay. And then si Mel Lumbang, Hipolito, and certain, meron pa po mga grupo. And then po, based dun po sa HMB, nagkaroon po yan ng RHB, and then Arayat, revolusyonaryong hukbo ng Arayat, guerrilla ng, yun sir. Dun po sir sa HMB, sa revolusyonaryong guerrilla ng Arayat, ang nagsama po doon is based on sa intel report po namin na Your Honor, Mr. Chair, si Bon Alejandrino and Hipolito, and doon naman po sa allegedly grupo ng Pintados na ando naman po si Mel Lumbang. So based doon po nagsimula yung dating awayan nila. Doon lang po kami nagbase doon sa intel report namin, Your Honor, Mr. Chair. Okay. With your indulgence, PD. Yes. Bakit hindi nyo tinanong? Alam nyo pala yan, may intelligence report kayo. Bakit hindi nyo tinanong kung sino yung tatlong nakipagputukan? Your Honor, Mr. Chair, after nung incident, sir, gabi pa lang bumaba na po ako dyan sa Arayat. And once, when I saw the CCTV, nakita ko rin po kagad yung tatlo. And then I immediately, together with the Chief of Police, kinausap, during that time po, nandun po is yung anak po ni Ma'am Lumbang.
na konsyal din po ng barangay. At ang sinabi po nila sa amin, dahil nga po sir, nagdadalamhati pa sila, dahil nga po, alam naman po namin, nakilala po nila yon yung tatlo. So pinabayaan po namin muna sila na dalama kasi sila na po yung biktima, bakit daw po pupintiryahin pa namin yung tatlo. Ang sinasabi ko, kung lisensyado naman po, Your Honor, Mr. Chair, yung baril, wala mong problema doon. Dahil kasi po sila yung direkta na nakakita po. Kung kukuha po tayo ng witness, sila po yung maganda na makuha po natin Tama. ng witness. But unfortunately, hanggang sa araw po na ito, hindi na po namin, kumbaga nawala na po sa arayat yung tatlo na yon. And we exerted all our efforts para sir malocate. However, hindi na po namin na kita po yung tatlo. Your Honor, Mr. Chair. Kasi noong pa sana, unang-una, kasama na dapat sa investigasyon nyo ron. Yes, sir. Yes, sir. Yung tatlo na yun. Yes, sir. Unang-una, sila ang nandun eh. Opo, sir. Your Honor. Pangalawa, sila nakikipagputukan. Yes, sir. At sila ang makakakilala kung sino yung mga gunmen. Di ba? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair.